Hello mga ka-offloador, kumastamos mi amigos, mi amiga, maing buntag sa tanan, ano? Magandang umaga, tanghali na sa Pilipinas, buntag pa dire sa Qatar. So pag-usapan natin ang mga stock na umaangat, most advanced, yan sila, most active, yan sila, mga ano, so down naman tayo ng 0.42%. Ang PECI nasa 5,835 na naman tayo. Ano nang nangyari sa ating stock market? BBM ano na? So mga imbuntag sa tanan, ano? So pag-usapan naman natin yung P-Gold, Maynilad, Tugs, UPM, NRCP, ISIN. So bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Libre lang po ang mag-subscribe. Marami tayong videos, 1, 2, 3. Pero walang mga viewers. Ano, bakit kaya? Hindi yata nagustuhan yung paggawa natin ng mga videos, mga ka-offloador. So ISIN mga ka-offloador, siya yung nangunguna ngayon na mayroong balyong 52 billion, million lang. Million, 52 million, napakalaking halaga, no? So, merong volume na share na trade is 17 million at worth 8 siya ng 52 million. Si ISIN nasa 3.24 ngayon. So, si ISIN, ano kayong dahilan? Bakit siya umangat? Last 3 days ago, nagkaroon siya ng ex-dividend date. Bakit ngayon lang nagsibilihan? Bakit hindi noong bago mag-ex-date? Ano kayang meron kay ISIN? So hindi natin alam yan mga ka-offloador, mga ka-OFW. So chart na lang tayo, wala tayong balita na pulot, ano. Late na tong balita na yan eh. Yan, May 12 pa yan. So si ISIN ay nagkaroon siya ng sell order block sa bandang 3.35. At maaari yan, dahil sell order block yan, pwedeng bumagsak ang presyo. Ulit, ano, pwedeng umangat siya dito, papunta doon, galing dito, papunta doon. Pagdating diyan, pwedeng bumaba ang presyo kasi mayroong magbintahan, ano, or pwede din diyan mismo magsibaan. Kasi kailangan i-liquidate yang sell order block, yung kulay na pula. Yan yung sell order block. Katulad yan dito, pagdating niya ay bumababa, ano, ilang beses siya bumaba dito, humataw, bumaba din, ano. Kaya si ISIN ay maaari siyang mag-pullback. Pero sa ngayon ay napakalakas pa naman ni ISIN dahil Friday nga, pero dinumog siya ng mga buyers na mga foreigner. Mga foreigners to ang tumira dito. May mga unti-unting retailer din. So kadalasan diyan ay mga foreigners dahil 17 million, ano. So titingnan natin kung kayang i-break ni ISIN ang 3.26. Kung kaya niyang i-break yan, kayang i-break din niya itong may resistance sa taas din ng 3.32 at meron din tayo sa 3.54, 52. So ang presyo diyan pagdating diyan sa mga area na yan ay pwedeng mag-pullback, ano, si ISIN pwedeng maganyan, pullback, pwedeng umangat kung malakas, at pwedeng humataw pa doon sa taas, ano, si ISIN. So ang target price pa rin natin kay ISIN ay nasa nasaan na yung ating mga target price ng broker? Nasa 345 naman ang kanyang mga target price. So na-hit na yung isa kay BDO, si Cole na lang, 4 at si Metro ay nasa 5, ano. Yan yung mga target price ng ating mga broker. So sa kabuuhang ano to, si ISIN ay gumawa siya ng ka-pattern. Yan, ka-pattern yan. So paragdugtong na yan, ganyan, nag-form siya ng parabolic, ano. So kaya maaari talagang ma-hit itong 5. Dito yan ang galing ang 5, ano. So pag yan mabuo niya yung cap pattern ni ISIN, pwedeng magkaroon siya ng consolidation dito at tinatawag natin yan na handle, hawakan, di ba? Hawakan ng kamay para ikaw ay makapag-inom ng sabaw na mainit paglasing pa. So yan ang cap pattern, tapos may handle. At pag nagtapos na yung consolidation, pwedeng humataw, ano, gaano kataas yung hataw naman yan.
itong lalim na to ng itong lalim ng baso o cup ay pwedeng gamitin mo ng target price. Dalhin mo lang yan dito, ganyan, at pwedeng maging 9 pesos ang target price ni Isin sa kabuuan o sa long term na pananaw ng ating investment o pagtitrade. Tingnan natin si TradingView kung mayroon siyang forecast. Ang forecast ni TradingView ay nasa 4.29 lang naman. So, malapit dito sa ating mga broker, Pero sa atin, ang ating pananaw kay Isin, dahil gumubuo siya ng cap at handle pattern, sa darating na mga araw ay maging 9 ang target price natin kay Isin. Effective kasi yung cap pattern, So, yan si Isin. Next naman si NRCP. Si NRCP ay ilabang ni NRCP. Humahataw siya ng 9,935,000. So, napakalaki, So, ano kayang meron kay NRCP? Ang nakita ko lang na dahilan bakit dinumog si NRCP ay dahil nitong parating na dividends. Pero masyado pang maaga, pero bakit siguro nagbubudiga na yung mga foreigners dyan. So wala namang balita, ito ay matagal na balita, so ngayon lang nag-take effect. So merong 10 million na na-share o na-trade kay NRCP. So, last nating trade review kay NRCP, meron tayo diyan noong ilang dito yon kahapon. Walang viewers. So, kung walang viewers doon, wala ding viewers ngayon. So, si NRCP gumawa siya ng isang pinant. Bearish pinant to kasi nanggaling dito sa taas. Tapos, ganun. So, bearish pinant siya, Pero, malay natin, baka magkaroon ng breakout itong si NRCP. So, lang kahapon sa ating vlog na dito, humataw pag ma-break ni NRCP, pwede siyang humataw doon sa taas. So, diyan na lagyan para markahan ang ating... So, kailan talaga ni NRCP na i-break itong downward trend line natin? Yan, yung linya na puti, para naman siya ay pwedeng umangat doon sa taas. So, target price, wala tayong target price sa ating mga broker. At saka yung TradingView, wala din tayong target price. So, strong buy lang sinabi niya. Tingnan natin ang technical. So, 1 month. So, meron bang 1 month na technical sa sell order block? So, merong 1.15, 1.05 sa 1 month. Sa 1 week naman, isang linggo, 7 araw, so piso lang talaga ang kanyang. So maaari talagang mai-break itong dito, yung kay NRCP. So yan lang si NRCP. So next we have UPM. Si UPM naman ay humahataw ngayon. Nasa 2,497,000 naman ang kanyang value na na-trade. So si UPM ay isang United Paragon Mining siya, di ba? So, pangalan pa lang dahil mining na. So, meron siyang volume na 296 million. Gabi. 296 million na na-trade. So, magkano naman yan sa... Yun nga, yung piso na yun, malit. Marami dinumog kasi mura 0.009 ang kanyang So, sino kayang mga retailer dito? Puro lang to, foreigner siguro ang tumira. Ewan ko anong balita, bakit humahataw si UPM, So, sa naman dito, ito yung trend line niya. So, kailangan talaga niyang i-break itong downward trend natin. So, gumawa din to siya ng pinant pattern katulad ni NRCP. So, paalala po mga ka-Ofludor, hindi po ako isang financial advisor. Ako po ay isang OFW dito sa Qatar at nagsusumikap na magkaroon ng additional income, dahil hindi pwedeng puro sahod na lang tayo. Kailangan nating matutong mag-stock, lalo na pag parating na tayo sa retirement age, So sa mga hindi pa nag-aral ng stock, mga ka-OFW, mas maaga kayong dapat matuto kung bata pa lang kayo, So payo ko sa inyo, kung sa mga beginners ay maganda doon ka sa mga blue chip stock. Ito mga blue chips,
Yan yun sila, medyo kilalang mga companies, ano. So, hindi ko naman inasabi na hindi maganda itong Paragon Minings, pero pinistock siya kasi itong mga foreigners na yan, pag kumita na kanilang pira, magsibintahan na naman yan, ano. Kasi kasi maraming mapumo, baka mapumo yung mga retailer at bibili sila, no. So pag buhay bumili, mag-unti-unti na yang bintahan, katulad nitong si NRCP din, ganyan. So next naman ay si Togs. Isang pinistock naman si Togs, puro pinistock yata humataw, no. So last day natin na gawa ng video, meron tayo dito kay Togs, special video. As 2 days ago, meron tayong 2 viewers lamang, ano, kaya bakit hindi. So ito talaga mga foreigners ang bumibili dito at may paunti-unti na siguro nakuha ang mga retailer, ano, kasi kailangan nila yung retailer para sila bumili sa kanilang mga hawak. Kasi malaking volumes dito mga to, 8 million. So gaya ng sabi natin dati, nandito na siya sa sell order block. Yung video natin ay pinag-usapan natin yung sell order block, ano. So ibig sabihin yan si Togs ay darating dito ay bababa na naman yan siya. So nag-unti-unti na siyang magbaba, ano. So may nag-execute na ng kanyang sell order block. O yung mga sell niya, ano, unti-unti na kasi yung mga foreigners na bumili dito, yan, kailangan na rin nila mag-unti-unting binta kasi mag-take profit na dahil 60% naman yan, ano. So nagpaunti-unti lang yung binta kasi kukunti lang siguro mga retailer pang kumagat. So kailangan kasi yung mga retailer katulad natin dito, di ba? So wag magpapumo kung ano, kasi mahirap pag ganitong stock kasi matagal ang balik nito, ano. So dati tinitrade ko to si Togs dito pero nung ano naibinta ko na rin siya kasi wala na parang dito binuhos na dito parang dito ko yata nibinta sa dito lang. Parang ano to, kumita ako ng kunti lang siguro. Or di ko na matandaan pero lumabas na ako dito kasi yun nga Dilkadings. Matagal na to, last year 2022 pa si Togs ko binili, ano, wala na akong hawak nito ngayon. So, next naman ay so ingat-ingat lang tayo sa mga ganitong mga stock na humataw, wag magpapumo mga ka-uploader. Lalo na pag ikaw pa ay baguhan, mapumo ka talaga diyan, ano, parang matakot ka na maiwan, kaya bibili ako. Nung bumili ka na, nagsibagsak ka na kasi nagbintahan na yon. Paunti-unti ang mga foreigners, sila yung pinagbilhan mo ng share, ano, galing sa kanila yan. So, nasa inyo na yan kung kayo ay bibili at magbibinta. So next naman, meron tayong Maynilad. Anong nangyayari kay Maynilad? Bakit bumagsak siya ngayon? May hawak tayo dito kay Maynilad na sa 24.32. Ano? So, anyway, highway si Maynilad ay gumawa siya ng channel, upward channel. Ano? Si Maynilad at nasa bottom part na siya, no. So meron tayong 1.1 million na share. So may konti lang na foreigners na bumili dito. Doji tayo ngayon. So nag-iisip yung market kung ano ba, bagsak ba o paataas ba si Maynilad. So abangan natin next week kung anong gagawin ni Maynilad, ano. So sa ngayon kasi nasa loob pa siya ng channel, nasa bottom. So maganda siya bilhin kung bibili ka kasi nasa bottom na siya, ano. Kung nga dito ako sa taas kasi akala ko na hahataw na ulit kasi nag-green diyan, no? Malaking green, kaso lang dito tayo nakabili. So wala nag-downward siya, no. So siguro dahil nga nitong trend line natin na channel, so nasa bottom na naman siya. So ibig sabihin yan, pwede na naman siyang umangat, ano, pwede pang maganyan yan at mag-bounce back. Hanggat putulin itong sell order block na yan, nagkulay green na, pag naputol na yan, ay pwede na naman umangat ulit si Maynilad, ano. Long term is maganda si Maynilad dahil tubig nga naman, araw-araw ka nagluluto, araw-araw ka naliligo, araw-araw ka nangailangan ng tubig, ano. So utilities, pangailangan. So buhay na buhay ang negosyo nito, walang anuman yan, ano.
So that is Maynilad. So ang ating long term ay target price ng ating mga broker, 22, na hit na yan siya. So ano naman ang kay TradingView, kung meron ba siyang forecast nito kay Maynilad. So ang forecast niya is 25 yung maximum, tapos nag-down siya ng 22. Yun yung Paranaw. So ito na, nag-down na, 22 na nga, nag-down. So hindi naman niyang umangat ng 25, kasi hindi pa siya na-hit. So para darating tayo ng 25 kay Maynilad sa darating na buwan ng Hunyo. Dahil tag-init na. Ngayon naman si Pure Gold naman ang ating pag-usapan. Humataw si Pure Gold dati dahil gumawa siya ng maliit na bullish flag. So natapos na niya yung kanyang misyon na umangat. Ngayon nagsibagsaka na naman si Pure Gold. So saan naman to patungo? Si Pure Gold, ano bang kanyang gagawin ngayon? So ngayon si Pure Gold ay may nag-trade na volume na 687, maliit lang. So ibig sabihin walang mga foreigners na pumasok pa. Nakikiramdam pa yung foreigners sa merkado ng Pilipinas dahil sa mga showtime diyan sa ating Senado na parang mga bata, walk out pa. Ano ba yan? Ocean 11! Bakit kayo nag-walk out? So si Pure Gold na maintain niya, na break niya yung itong bullish flag natin, or pwede ding cap yan, nag-form siya ng cap, tapos nag-handle tayo diyan. Tapos ang target price natin is itong nasa sa taas, 68.50 naman sa mga broker, 57k call. So maaari talagang humataw diyan. Pwede din yan itong bullish flag na yan. Gawin nyo diyan, ito yung maging poste mo at dalhin mo sa taas dito. So yun ang target price. Ganun pa rin So yan ang nakaganda nito kasi may pattern si Pure Gold na ginagawa. So titingnan natin kung dapat talaga mag-hold ito si Pure Gold dito. Yan. At kailangan niyang bumalik sa taas. So kung bubalik man siya sa taas, kailangan niyang putulin itong pula na yan. Yan siya. So kailangan magano diyan. So si Pure Gold pwedeng babalik sa next week. Kung pasukin to ng mga foreigners, maganon, consolidate muna bago siya hahataw doon sa taas, sa ating target price na yan. So long term, si Pure Gold ay maganda naman kasi ang kaniyang mga financial report ay maganda namang yung earnings niya, revenue, maangat-angat naman, earnings, maangat-angat naman. So dito, 25, maganda malaki yung ni-report kaysa estimated, So estimated niya lang sa year 26, mataas. So maganda ang dividends naman, habang tumataas naman ang binigay. So ibig sabihin, gumaganda ang ekonomiya or income ni Pure Gold. So magandang long term to si Pure Gold. Ako dito tinitrade ko to siya kasi medyo magalaw-galaw siya. So kumita na tayo dito nung nag-breakout siya diyan. Tapos pagdating dito, naibenta natin. Tapos kumita tayo konti. So sa ngayon wala tayong hawak kay Pure Gold, pero baka pagdating ng sahuran ay ating bilhin ulit si Pure Gold. So yan lang po ang ating mga top gainers. Huwag kalimutan, kalimti pag-subscribe sa ating channel naman para lumago naman yan. Target natin sa ating channel ay 100 ngayong darating na June. Sana maabot natin yung 100. Tulungan niyo na lumago ang ating channel. Maraming salamat, daghan salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas, babus.